Isa po mapagpalang umaga sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. So live na live po tayo dito sa magandang chapel ng ABS-CBN. At isama po natin sa ating mga panalangin ang ating mga obispo, ang CBCP. Magkakaroon po sila ng kanilang annual gathering for the year 2026. Kaya isama po natin sa panalangin at isama po natin ang itatalaga na bagong arsobispo ng Archdiocese of Nueva Segovia, diyan po sa Bigan, Most Reverend Archbishop David William Antonio. So he will be installed as the new bishop of Nueva Segovia on January 14. So ilang araw na lang, no? So ngayon po ay 11. And then sa January 17 naman po, nabanggit ko na ito, babanggitin ko uli. Ang dating rektor ng Divine Word Seminary Tagaytay ay magiging obispo at oordinahan po siya sa January 17. So, congratulations to Bishop-elect Samuel Agcaracar, SBD. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang magandang nangyari sa Occidental Mindoro sa Apostolic Vicariate of San Jose, na kung saan po kararating lang po namin halos yan. Kahapon, ng hapon, paggabi na, bahagi po ito ng 150th founding anniversary of the Society of the Divine Word. Marami pong pari, madre, religious brothers, mga lay partners, nagkaroon po ng pilgrimage, nag-umpisa doon sa Abra de Ilog, pumuntang Mamburao, Santa Cruz, Kalintaan, Sablayan, hanggang nagkaroon ng banal na misa sa hapon sa pamumuno po ang aming mahal na obispo, Most Reverend Bishop Pablito Tagura, SBD. At mayroon pong parangal noong kinagabihan at noong kinabukasan na turn over po ang parokya ng Magsaysay, ang Mabuting Pastol Parish as a perpetual parish under the Society of the Divine Word. Kaya purihin po natin ang Panginoon. And of course, we congratulate Bishop Pabs and his clergy, the Apostolic Vicariate of San Jose clergy, for that another historic celebration. At ngayon naman po, live na live po tayo dito sa ABS-CBN. At tuloy-tuloy na po ang ating pagdiriwang ng 20th anniversary ng Healing Eucharist next month po. Kaya purihin natin ang Panginoon. At ngayon, tumbukin na natin ang ating kapistahan, the Feast of the Baptism of the Lord. Eto ngayon, bago nating talakayin pa, ano ba talaga ate, ang ating magandang choir, awit papuri, kinanta nyo na. O dito naman, ang tanong, liturgically, ano ba ang the Lord's Baptism? Bahagi pa ba ng Christmas o hindi na? Ayan, kinanta nyo na eh. Ibig sabihin, bahagi talaga. Kaya lang, officially, kasi nga there are only 2 Sundays of Christmas. Kaya ito ay feast. Bukas mag-uumpisa ang ordinary time. Kaya ang Jesus' baptism, his feast, ang kanyang kapistahan, nang siya ay mabaptize ni John the Baptist, this is what we call transition. Transition from Christmas to ordinary time. Kaya pwede pa, pakisabi sa katabi, Merry Christmas! Ayan, ano? Pwede pa, habol pa. Bukas, tama na. Aba, yung iba hihirit pa. Sa Philippines kasi, ang 3rd Sunday ng January, Santo Niño. Nako, at yung iba pa nga hanggang Candelaria. Wag na nating i-discuss yan. Okay, so anong ibig sabihin? So what is now the importance of the baptism? Especially of baptism of Jesus. Jesus did not need it. Amen?
Hindi kinakailangan ni Jesus. But Jesus showed His humility and dedicated Himself to the redemption of humanity by allowing John to baptize Him. Kaya nung sa gospel we have just heard, nung sinabi ni Jesus kay Juan, binyagan mo na ako. Ay, sandali. Ako dapat ang binyagan mo. Ang sabi ni Juan Bautista. Ang sabi naman ni Jesus, gawin mo na para matupad ang naisulat sa banal na libro. So, we humans need it. Tayo ang nangangailangan ng baptism. Sino pa ba dito ang hindi nabibinyagan? Meron ba? Kasi iba-iba na yung term ng baptism ngayon eh. Doon sa sacrament, baptism of fire, sa mga kalalakihan, alam nyo na yung ibig sabihin ng panabinyagan na yan. Okay. So, for us humans, we need it, the baptism, to free us from sin, from darkness. At yung pinakamahalaga, second, to incorporate us to the church, the life of Christ on earth. Bahagi ng komunidad ng mga nananampalataya kay Kristo. At yung pinakakagandahan sa sacrament of baptism, di ba meron tayong binibili? Ano nakikita natin? Made in China, made kung saan-saan. Through baptism, paalaala sa atin, ang Diyos ang lumikha sa atin. Amen? Yun. Kaya yan tatalakayin natin. So, sacrament of baptism, the first sacrament to be received, the entry point, or we call it the initiation. No? Yan ang initiation na sacrament. We cannot receive the other sacraments unless we are baptized, unless we receive the first sacrament. So, the baptism, this sacrament, bestowing of divine grace. Ngayon, itong mismo na ginawa kay Jesus, yung kanyang pagbibinyag sa kanya ni Juan Bautista, nais ko pong ibahagi ang tatlong mahalagang kaganapan. What are the three significant importances of this event? Number one, una, ito po ay pagpapahayag ng banal na santatlo. Pambihirang-pambihira natin makikita sa Biblia. But this feast, the manifestation of the Holy Trinity, ito yung talagang sinabi, ang ating Diyos ay isa, pero may tatlong persona. So this is one of the few moments in the Scripture where all three persons of the Trinity are revealed simultaneously to the world. Kaya nandito silang tatlo. Una, the Son. Jesus is physically present in the waters of Jordan. Second, the Holy Spirit. We heard from the gospel, descends upon Jesus in the form of a dove. And third, the Father speaks from heaven, declaring, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Kaya kumbaga sa Tagalog, sa Pilipino, ito ang tinatawag nating kompleto rikado ng banal na santatlo. So this theophany, Theo, God, pani, no? Pagpapakita. Kailan yung last Sunday ng Christmas? Last Sunday, Epiphany. Ang pagpapakita ng Diyos sa mga matatalino, sa mga wais. Ito naman, pagpapakita ng Diyos, kaya ang tawag ay theophany. An appearance of God confirms Jesus' divine identity and authority before His ministry begins. So ito na naman ang mahalagang kaganapan. Kaya ano yung una? Ito'y nagpapakita sa ating Diyos na tatlong persona. So pangalawa, ang pagbinyag kay Jesus ni Juan Bautista ay pakiisa o pakikiisa sa sangkatauhan. It is Jesus' way of mingling with us. The solidarity with humanity. This is the beauty of the Christian faith, of the Catholic faith. Our God is not a distant God. This is the God that truly incorporates mingling with us. Talagang nandito ang Diyos nakikiisa, of course, maliban sa kasalanan. And again, look at the humility of Jesus. By stepping into the water with sinners, He identifies Himself fully with our human condition.
So, si Jesus ay ang bagong Adan. He is the new Adam. Tulad ng pag-akay ng tubig sa dagat na pula, sa Red Sea, sa mga Israelita patungo sa kalayaan, lumusong si Jesus sa tubig upang pangunahan ang sangkatauhan palabas mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi siya lumusong sa tubig upang linisin ang kanyang sarili, bagkos pumasok siya rito upang maging banal ang tubig para sa atin. Amen? Napakaganda. Pinabanal ni Jesus ang tubig na kung saan tinanggap niya ang pagbinyag ni Juan Bautista. At panghuli, napakahalagang kaganapan ngayong kapistahan ng pagbibinyag ni Jesus ni Juan sa kanya ay ang paglulunsad ng kanyang pagpublikong ministeryo. Anong ibig sabihin yan? The inauguration of his public ministry. The baptism acts as Jesus' coronation or official commissioning. Kaya sa ating mga binyagan, ito rin ay akuin natin. Let this be this day of our official commissioning. Every time we celebrate the feast of the Lord's baptism, tayo rin mismo ipakita natin. Kaya nga sa Healing Eucharist, 20 years sa ating media apostolate. At ano ang problema ng tao ngayon? Ito yung sinasabi ko, yung tripod of loneliness, depression, and suicide. Sabi nga, nung tinanong ko ang ating mga readers, ang sabi nga ng ating kapatid, ang ABP ng RCBC, Dr. Luz Guzman, yan ang mga professional. Imagine na sa atin ng head ng PRC, yung gusto maging licensed guidance counselor, ang namumuno dyan ay si Dr. Luz. And we need guidance counselors sa panahon ng maraming nalulungkot, nadidepress at hindi na makayanan, nagpapakamatay. Hindi lang ito ngayong healing physical, emotional, mental, nandito mga bankers naman natin, nandito ang ating mga President, Past President ng Philippine Marketing Association, Sister Faith, Sister Christy, no? Ang ganda ng samahan. May bankers para dito, Sister Piwi, at yung sa mga business nga na nandito, no? At tayong lahat, inyong pag-awit ay dapat talagang nararamdaman. Sa tinig pa lang ng mga boses nyo, sila'y nahihilom. Amen? This is the holistic healing. It's happening in this Holy Mass, in this Healing Eucharist. Kaya balikan natin ang binyag. Ang binyag ay pagsisilbing koronasyon. Pwede ba? Lagyan mo nga, imagine, kinokoronahan mo ang iyong katabi, suotin mo ang iyong korona. Galing ano? Ngayong araw na ito, ipagpatuloy mo ang iyong misyon sa mundong ibabaw. Ang binyag ay pagsisilbing koronasyon ni Jesus o ang kanyang opisyal na pagtatalaga. Kaya ituloy natin and look at the mission of Jesus. His public ministry starts now. His mission starts today, or in that baptism, his public ministry officially begins. Mula sa puntong ito, iiwan na ni Jesus ang kanyang pribadong buhay sa Nazaret. Hindi na secret life, public life na, at sisimulan na ang pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, paggawa ng mga himala, at sa huli ay ang pagtungo sa krus. Hindi ito isang masarap na gagawin, kundi isang malaking sakripisyo na pagtutulong upang marating ang tunay na kasarapan. Hindi ba't sinabi na natin noon, para sa Pilipino, ano yung maligaya? Masaya, happy. Pero hindi lang happy. Pag maligaya ka, there is an external source. Binigyan ka ng regalo, ay ang saya. Mayroong mas malalim sa masaya at yun ang tuwa. Ano ang tuwa? Saan nanggagaling? Internal source. Ikaw yung nagsakripisyo, ngayon ang mga anak mo yung nakagraduate na, abay may tuwa ka. Pero hindi pa natatapos doon. May saya, may tuwa,
maaarok mo. Kung ito, external ang source, internal ang source, yung sukdulan ay what we call kaganapan. At yan ang salitang Ingles na bliss. Walang kulang na tuwa, walang kulang na kaligayahan. You have reached and you receive and you experience the bliss. Isang kaganapan. Kaya ikaw ay may ligaya, may tuwa, at may bliss, may kaganapan. Ito ang mangyayari sa mga baptized children of God. Kaya nga, our baptism, at ngayon panghuli, let's have a deep personal encounter with the Father, like what Jesus experienced. And have also a deep encounter with Jesus Himself, with the Holy Spirit. At ano ang masarap na mga tunay na malalasap? Remember the words of the Father when Jesus was baptized. Nang siya ay talagang lumisan sa tubig, ano ang napakinggan? You are my beloved Son, to whom I am well pleased. Just close your eyes and experience that. Ngayon tayo sa araw na ito, isipin nating public ministry, simula ng ating paglilingkod, at tayo'y masayang maglilingkod sapagkat mayroong affirmation from the Father. You are my beloved daughter. You are my beloved son. You are my beloved child with whom I am well pleased. God blesses us with many marvelous blessings. At tingnan mga kapatid, mulat sa Paul, we have original blessing. Pakisabi nga sa katabi, buhay ka pa. May buhay na hindi mo binayaran. Yan ang original blessing. The creation, God's creation, namnamin, alagaan, ang pangunahing biyaya na binigay ng Diyos. Buhay, hindi lang sa tao, buhay ng halaman, buhay ng hayop, buhay ng sangkatauhan, ang buhay ng multiverse. And this is our core. Ito ang ating etiketang tinatawag, made by God. That's why this is our core. I am a child of God, beloved child of God. This is our core. Experience this deep personal affirmation from the Father sa ikibuturan ng ating pagkatao. Tayo ay mahal ng Diyos, tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga, ang ating Q&A, feel mo! Feel ko. Gets mo! Gets ko. Gawin mo! Gagawin ko. Purihin natin ang Panginoon.